Magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ay ika-8 araw ng pagdiriwang natin ng nobela sa karangalan ng ating mahal na Panginoon. Sa pakikipaggalak natin kina Elizabeth at Zachariah, sa pagsilang ni Juan ngayong ika-8 araw ng ating nobena, inaanyayahan tayong magmulay sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Wala siyang binibigo. Ang buong kasaysayan ng kaligtasan ay maluwalhating pagtupad ng kanyang mga pangako. Ang katapatan ng Diyos ay paalala rin sa atin upang sa wakas tayo maging tapat din at maaasahan sa ating mga pangako sa Diyos at sa kapwa. Ano man ang mangyari, si Juan Bautista naman ay naging tapat sa kanyang misyon hanggang sa kanyang kamatayan. Gayon din si Jesus at gayon din dapat tayo upang maging karapat-dapat sa ating pagkadisipulo ng Panginoon. Sa Eucharistia ngayon, idalangin natin para sa lahat ng mahal natin at para rin sa ating sarili ang biyayang katapatan sa ating mga pangako. Magsitayo po ang lahat para sa pagsalubong. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga pangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakayag sa iyo, lahat ng nasa panangin ay babatid mo at walang lihim na nalilihim sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo, marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad na ibigin mo yung kapwa ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, napapalubang buong utusan at katuruan ng mga propeta. Magsilagot po ang lahat.
Ating pong pagsisihan ang ating mga pagkakasala sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kami umpisal sa iyo, Diyos ng mapangyarihan, sa lahat ng mga santo at isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nakalitan namin gawin, at ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos, na kawaan kami, at sa lahat ng mga santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kawaan kayo, Panginoon Diyos, kuwarin sa inyong mga kasalanan at patubayan sa buhay na walang hanggan, sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo manalangin, O Diyos na makapangyarihan, Diyos na daluyan ng pag-ibig at kadakilaan. Punuin mo kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu, upang mapuspos kami ng iyong kabanalan, upang sa gayon, O Diyos, manatili ang iyong kapangyarihan sa buhay namin, upang ang wangis ng kabanalan mo ay patuloy na magniningning sa amin. At hindi isama sa ating mga panalangin ng ating mga kapatid na sponsor sa umagang ito, na sina Mr. Rolando Ricanyan family, Mr. Marcos de los Santos and family, Mr. Rael Sales and family, Mr. Jeffrey Ferrer and family, Mrs. Cristel Manalo, Mrs. Myra Faye Manalo and family, Mrs. Sarah Jean Salutis and family, Mr. Elorte Frias and family, Mr. Bayana Villavicencio family, Mr. Elmar Frias and family. Nawa, Panginoon, itong iyong mga lingkod na patuloy na naglilingkod sa iyo at sisimba. Pagpalain mo, Diyos, sa patuloy mong babayan upang mapuspos ng kalakasan na iyong pagpapalat, biyaya at kasaganaan ng buhay. Ang lanay niyang dalangin sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon, na buhayin naghaharing kasama mo at ang banal na Espiritu iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ayon kay Malakias, ang huling propeta, ang pagdating ng Mesiyas ay pamununahan ng pagpabalik ni Elias na propetang apostol. Dito'y nilalarawan nila ang misyon ng sugo ng Panginoong ipinalalagay na si Juan Bautista. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na iyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makakatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya ay nagpakita na? Siya ay parang apoy na napapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote. Tulad ng pagdadalisay sa pinat at ginto. Sa ngayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya. Tulad ng dati, ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang bawat isa. Gawing baluti ang pagiging matuwid at pamikis ang katotohanan. Ito ang sinasabi ni San Pablo sa ating lahat upang sa gayon ay hindi tayo malulunok sa kadiliman at buong tapang nating ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon sa lahat ng panig ng ating lipunan upang ang katotohanan ang maibabaw at hindi ang kasamaan. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga minamahal, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayari sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. Ang pagkatapos ng inyong pakikipaglaban
ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang balutin ng pagkakatuwid. At isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagsundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo. Bilang panananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab sa palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu. Sa makatwid, ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito, gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y paggaloban ng wasong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito'y ako'y sinugo at ngayon natatanikalaan, kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Ebanghelyo ng kay San Juan sa Kabanata 14, nagsimula sa talata 8 hanggang talata 11. Malaki sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na niyo akong kasama, Felipe, at hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama? At ang Ama'y suma sa akin. Ang mga salita sinasabi ko ay hindi ko sinabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain.
Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa gawang ito. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Magsiupo